at Mary Shell Kay ay ngayon ay pumapasok sa isang malaking yugto ng inyong buhay. Ang buhay may asawa, ang pagkakabuyod ng pamilyang Kristiyano. Halaga na nakita namin sa banal na kasulatan na ilang beses na binahagi sa amin at sa ating mga ngayon sa araw na ito, mga sultan, ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Bagaman sabi nga ako ay pinahalagahan pa rin ng simbahan ng Estado ang kasal Kristiyano. Ano bang ibig sabihin na huwag pag-iwalayin ang pinagsama ng Diyos? Una, makita natin ito sa unang pagkaunawa ng sakramento ng kasal, hindi lamang bilang isang kontrata. Kontrata. Well, hindi siya kontrata. Bahagi yun. May legal binding ang kasal na ito. Kayo ay kasal sa harapan ng simbahan, sa harapan ng Diyos, sa harapan ng gobyerno. Automatiko yun kapag pinasal kayo sa simbahang Katolika, kasal kayo sa simbahang gobyerno. Kasi sinusunod natin yung requirement ng gobyerno. At kung tutusin, hindi lang kayo kasal dito sa Pilipinas. Kasi yung kasal sa gobyerno, maging yan man ay West o Mayor, ay ang jurisdiction niya lamang ay within the Philippine territories. Pero yung kasal ng simbahan, kayo ay kasal kahit sa ibang bansa. Kasi may kontrata rin ng Vatican sa ibang mga bansa. Pero yun ay kontra. Hindi lang po kontra ang tawag ng simbahan sa pagkasama na ito natin. Covenant, sa wikang Tagalog, tipan. Maganda po yung term natin sa wikang Tagalog na boyfriend at girlfriend, magkatipan. Bagong tipan, lumang tipan. Covenant sa wikang Ingles. Bahagi yun ng pagkilala natin na ito ay covenant ng Diyos sa atin. Pagkilala natin yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabase sa pag-ibig ng tao. Kaya nga yung pag-ibig ng Diyos ay umantong saan? Sa pag-ibig na nagbigay ng kanyang sarili para mailigtas ang kanyang iniibig. Na upang magkamit tayo ng kaligtasan kahit nasa gitna ng katigasan ng tao. Kasi pag sinabi mo kontrata lang, kapag hindi nakatupad yung isa, hindi ka rin pwede tumupad. Pwede rin hindi ka nakatupad kasi may tinatawag na breach of contract. Pero pag sinabi mong covenant, hindi 50-50 yun. Ano yun? 100. Kahit na yung kabila, ang ibinigay niya lamang ay 50%. Ang ibibigay mo ay 100%. Covenant yun. Kaya malaki yung hamon. Madali ba? Hindi. Kaya nga iinigin natin ang tulong ng buong may kapal. Kaya natin, it takes three to marriage. Sino yung pangatlo? Kayong dalawa, Marvin at Mary Shell, at yung pangatlo yan ang Diyos. Kaya kasama ninyo ang Diyos. Bahagi at napakaganda na makita natin na nais na inyong hingin na kayo ay patuloy na gabayan ng Diyos
sa inyong pag-asama habang kayo nabubuhay sa pagkataguyod ng inyong buhay may asawa at para sa pagkatatag ng inyong pamilya. At yan nawa ay makita natin na alin ay pag-uubog ng alin ng pagmamahal, pag-uubog ng pagkataguyod ng inyong sambayanan bilang isang bayan ng Diyos. Yung awang tawag sa pamilya ay alin ay maliit na simbahan. The Ecclesia, yung pamilya bilang alin maliit na simbahan na nais na pagkaloob ng buong kapal sa panguna ng mga magulang. Ano yung ituturo? Naway lumalim kayo sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon din, sabi nga ko natin, magpasalamat din kayo sa inyong mga magulang. Kasi kung paano kayo nagmamahal, ay hinubog kayo. Marvin, kung paano ka nagmahal, ay hinubog yan mula sa mga mahal ng iyong mga magulang. At hindi naman Mary Shell, kaya yung inyong pagmamahal ay nanggaling din sa sarili ng mga magulang. Kaya nawa yung ibabahagi ninyo sa bawat isa ay isang legacy na alin, ito yung natutunan ninyong pag-ibig na hinubog na nais ninyong yabuin sa inyong pag-asama. Alam niyo kung minsan tayong mga anak, kung marami tayong iniisip na ganito yung pagpapalaki ko sa mga anak ko, ano yung gagawin niya sa sarili ninyong pamilya. Pero hindi yung pwede sabihin na sana ganito ako pinalaki ng mga magulang ko. Kayo ngayon ang mag-iisip kung paano yung gagawin saan sa sarili ninyong pamilya, sa pagkataguyod ng inyong buhay may asawa, mga ipahayag ninyo kung paano yung gagawin. At pilihin ninyo sa harapan ng buong may kapal na ang inyong pagpili sa bawat isa ay nawa ay yan ay alin. Hindi nyo lamang ginusto. Kasi sabi na natin yan ay inyong pusang pagpili sa bawat isa. Nasa tingin ninyo, ito yung inyong makakasama habang kayo ay nabubuhay sa daigdig na ito. Nais ninyong pagyabuhin ng inyong buhay, pero pagkakataon din naman na isaalang-alang ninyo ang kahalagahan ng alin na sa na ang bawat isa na inyong pinili, sabihin Marvin, si Mary Shell, Kate, at ikaw ng Maricel Kate, si Marvin na pinili. Sana maliwalag mo sa inyo natin, ito yung bigay ng Diyos sa iyo. Sana makita mo rin yan. Hindi kapag hindi nakita na kayo ay bigay ng Diyos sa bawat isa, hindi rin mahirap na nawain yung salitang ipinahayag namin sa Ebanghelyo. Ang sino bang pinag-usapan ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Hindi lang ang amin yun. Yung ikaw ay bigay ng Diyos sa amin. Hindi. Yun ay bahagi ng pag-ibig. Nawa, maintindihan ninyo sa inyong pagpasok sa buhay na ito bilang mag-asawa. Nawa, lumalim kayo sa pag-ibig sa bawat isa at dito nyo higit na may pakita ang tunay na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Saan? Sa pagbubuo ng inyong sariling pamilya.